Obligadong sumunod ang PAGCOR sa utos ng Pangulo na bawiin na ang lisensya ng mga Pogo Hub sa bansa ayon kay Senate President Francis Escudero. Samantala, nakahanda naman ang Social Welfare Department na tulungan ang tinatayang nasa 42,000 na mga Pilipinong mawawalan ng trabaho bunsod ng Pogo ban. Sapat na ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para patalsikin ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, ayon kay Senate President Francis Escudero. Giit ng Senate leader, dapat na itong aksyonan ng Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR at hindi na kailangan pang magpasa ng batas. Lisensya na inisyo ng PAGCOR ang nag-legalize dyan. Kaya ang pagban dyan, pagbawi lamang ng lisensyang binigay ng PAGCOR ang kinakailangan gawin. Co-terminus and serves at the pleasure of the President ang PAGCOR chairman. So obligado siyang sumunod. Taliwas ito sa hakbang ni House Speaker Martin Romualdez. Inatasan niya ang Kamara na bumuo ng panukalang batas na tuluyang magpapahinto sa operasyon ng POGO sa bansa. Ngunit magpapatuloy pa rin anya ang House investigation. Paliwanag naman ni Escudero, tanging mga POGO na may lisensya lang ang binibigyan ng hanggang katapusan ng taon para mag-alsabalutan. Pero ibang usapan na sa mga POGOng hindi lisensyado. Yung illegal na POGO na mahigit 100, noong 1 taon pa bawal yun. Walang transition period yun. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission naman, kumpiyansa na karamihan sa mga POGO sa bansa ay voluntaryong aalis ng Pilipinas. Ayon sa PAOK, kaya nitong magpasara ng isang iligal na POGO hub kada 2 linggo. If all of the agencies of government will really get their heads together and get their acts together, then 6 months, 5 months to 6 months is more than enough. Agad namang tiniyak ng Social Welfare Department na tutulungan ang tinatayang 42,000 na Filipino POGO workers na mawawalan ng trabaho. Maging ang mga dayuhan, bibigyan din ng assistance. Now, the non-Filipino citizens normally are victims of human trafficking. So we house them there temporarily, work with their government so that they can go home safely in the fastest possible time. Inanunsyo ni PBBM sa kanyang ikatlong SONA na dininig ng pamahalaan ang sigaw ng taong bayan na patalsikin na lahat ng uri ng POGO sa Pilipinas dahil sa dala nitong kriminalidad. Isang utos na tiniyak ng pamunuan ng PAGCOR ay agad nilang susundin.